Sabi po sa Psalms chapter 86 verses 9 and 10, all the nations you have made will come and worship before you. Lord, they will bring glory to your name, for you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Those who kneel before God can stand before anyone. Lahat po ng nananampalataya sa Panginoon ay mararanasan ang kanyang pagpapala. Amen po ba? Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Ooh. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every cloud will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, lover restrained. This is our God, every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, lover restrained. This is our God, every tribe sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, this is our God. Ayo, 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 ah. 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 Ayo,
today, I would like to share the word in 2 Thessalonians 3 verse 3. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Our God is in control. Si Lord, siya yung may control sa sitwasyon na kung ano man ang meron tayo ngayon. And as believers, He wants us to believe in Him more. He wants us to put our trust in Him even more. Dahil alam ni Lord na kapag nagtiwala tayo sa Kanya, everything will be okay. So at this moment, I would like you to give up everything unto the Lord. Surrender everything unto Him. Dahil kay Lord, sa Kanya lang tayo makakakuha ng peace. Sa Kanya lang natin mararamdaman na safe tayo. Sa Kanya lang natin mararamdaman na walang magtatagumpay sa atin na kung anumang gawa ng kaaway. And ngayon, let's surrender everything unto the Lord. Dahil siya ang may control sa oras na to. Let God control your life. Because He will never leave you and He will never forsake you. You are safe with our God. Under your grace, the mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place
resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Forever safe. God is good. All the time, God is good. Praise the name of the Lord. Narito po muli tayo upang magsalo-salo sa kanyang salita. Tunay nga na iba yung panahon natin. No? Kagaya ng nabanggit ko last time, no? Iba yung mga pangyayari ngayon. And as I remember it right, early quarter of this year, 2021, kung di ako nagkakamali, month of February, nang ako ay nagkaroon ng pakikipag-usap kay Lord at meron siyang mga binahagi sa akin na question. What if, no? May mga senaryong ipinakita ang Lord. What if kung yung mga general of God, yung mga leaders of this generation ay bigla niyang pauwiin, no? At yun yung may pinapakitang sa aking vision, no? Nakikita ko yung picture ng mga generals of God na talagang mightily ay ginagamit ng Lord, and isa-isang umuwi. What will happen? Ang question sa akin ni Lord, are you ready? Kung sakaling mag-uwian na yung mga nagtuturo sa inyo o yung mga ginagamit ng Lord to equip yung saints, no? Parang sa biglang pag-iisip, sabi ko parang nakakatakot iyon at nakakabigla, dahil kung yung mga nagtuturo ay biglang umuwi kay Lord, kami na mga tinuturuan pa parang hindi pa ganun kahanda, no? And naalala ko yon nung si Attorney Lyndon Kanya ay umuwi kay Lord, at ilan sa mga leaders, kinikilalang mga leaders sa Body of Christ, si Pastor Mon Bantan, kasabayan to ni Bishop Brother Eddie Villanueva, no? At yung iba pa na mga leaders, no? Even si Ate Beng, asawa ni Manong Lee, na umuwi na kay Lord, at yung iba pa, even sa Apoy pastors, no? Si Pastor Dick, no? Umuwi na kay Lord, si Pastor Kenneth Durante, si Kuya Jess Astrero, no? At yung iba pa sa mga iba't ibang mga ministerial na even si Pastor Boji Benedicto ng Jesus Reigns, na napakasipag, biglang bata pa tapos biglang umuwi kay Lord. Sabi ganun, wow, nakakabigla yung ganitong mga pangyayari. Kaya nga yung equipping na ginagawa ng NFS and CR ay timely, napapanahon, at talagang natuturuan ang mga remnants. Sa atin po, sa BBCI, ready na ba ang BBCI? Kung halimbawa, hindi naman ako uuwi kay Lord, halimbawa, bigla akong ipadala sa abroad or kung ma-assign sa ibang lugar, no, na biglang bigyan ng assignment, sino kaya papalit sa akin? No, sino kaya yung tatayo? Meron kaya na magtutuloy ng gawain ng Diyos sa BBCI? No? Yes, sa panahon ngayon, ako yung instrument ni Lord, no, na ginagamit na mouthpiece. Pero hindi lang ako
ang pwedeng maging mouthpiece. Pwedeng ikaw o pwedeng yung ibang mga leaders ng BBCI. Are you ready kung bigla kang tawagin ng Lord para mag-replace sa akin, no? At ako'y assign sa ibang lugar? Hindi natin alam. No one knows. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya sa mga nakaraang mga araw habang ako ay nakakaramdam ng kalungkutan dahil yung pag-uwi, no? Though sila ay masaya na sa piling ni Lord, kaya lang tayo na naiwan dito, ang challenge nga, how we can move on, how we can continue. Kaya merong mga bagay na dinadownload ng Lord sa akin na mahalaga na mapaalalahanan tayo. We have a role, bawat isa sa atin. So, let's continue. Sabi ko diyan, the Christian life is like a relay race. No? We're each called not only to be disciples of Christ, but to make disciples. That's the truth. No? Dati parang simple lang born again ka, okay na, no? At makakilala sa Panginoon, okay na, magsisi sa iyong mga kasalanan. Pero hindi pala ganun kasimple yon, no? We are called to be a disciple, and we are also called to make disciples. So, mahalaga na yung faith na natanggap natin, meron tayong pagpasahan. Meron tayong matrain na kung ano yung faith na meron tayo, mai-transfer natin sa ibang mga bagong mananampalataya. Sabi nga, each new disciple must grasp tightly the baton of biblical truth and pass it on to another, who passes it to another, and so on. So, relay siya. No? Parang track and field na relay na kung saan passing the baton at magpapatuloy ito. No? Na sabi nga, yung pinaka-challenge doon, hindi yung maipasa mo lang yung baton, kundi lahat kayo. Lahat ay makatapos ng race. You all finish the race. So, yun yung pinaka magandang makita na mula dun sa mentor, yung tinuruan, at yung sumunod na mga tinuruan, they all finish the race. Sabi nga, to win the race, to influence future generations, we must intentionally live for Christ in the present. No? Yung intentional. Dapat daw, intentional tayo sa ating pagdi-disciple at sa ating pagtuturo. So, ako po ay binabahagi ko yung aking faith, binabahagi ko yung aking experiences, binabahagi ko yung mga challenges, no? Even yung mga testimony na kung saan ay yung kabutihan ng Diyos na aking naranasan ay aking binabahagi upang magkaroon din ng kalakasan at encouragement yung mga mananampalataya. So, sabi ganon, we have to pass the baton. The Bible says that after Joshua and his generation died, another generation grew up who did not know the Lord. Kumbaga, yung sumunod na generation after Joshua generation, ito yung generation na kung saan ay sa balita na lang nila kilala si Lord. No? Kumbaga, sa mga kwento na lang nila kilala si Lord. Kaya nga, Joshua received the baton but failed to pass the baton. Ang ganda nung ang ganda nung testimony, ang ganda ng istorya ni Joshua. Kaya lang, ayon sa mga biblical scholar, ang failure ni Joshua, hindi siya nakapag-raise up ng kagaya niya. Kagaya niyang pagsunod sa Panginoon, kagaya niyang masipag, gumawa ng mga gawain
na ipinagagawa ng Panginoon, kagaya niya na sensitive, no, sa mga instruction ng Lord. Kaya nga, sabi, don't die with the baton in your hands, pass it on. Si Dr. Miles Monroe, isa sa pinaka sought after speaker, no? Dr. Miles Monroe, isa sa pinakamagaling magturo, pinakamagaling business, pastor siya, pero at the same time ay businessman, isa sa pinakamayaman na pastor na nabuhay. May sarili siyang eroplano. Actually, yung sarili niyang eroplano ay plane crash, kaya nandoon yung kanyang pamilya, yung kanyang mga top leaders sa church, ang hindi lang kasama doon yung isang anak niya. Si Dr. Miles Monroe ay nanaginip na pumunta siya sa isang funeral, at nung tinignan niya yung kabaong, yung nakalagay doon sa kabaon na nakahiga doon, may hawak na baton. He died holding baton in his hands. Kaya nga, gumawa siya ng topic na don't die, no, with a baton in your hands, pass it on. Ibig sabihin, kung ano yung mga tinanggap natin mula sa Panginoon, ano yung faith na meron ka, huwag itong mamatay kasama mo, kundi yung faith na meron tayo ay maipasa natin sa iba. Meron tayong matrain, meron tayong ma-disciple, na kung saan ay magpapatuloy kung ano yung natanggap natin mula sa Panginoon, maipapasa natin sa iba. Sabi nga, yung sa generation ni Joshua na they do not know the Lord. The word knew probably does not mean that they did not know about the Exodus. Hindi ibig sabihin, hindi nila narinig yung kwento ng hinabi ng Diyos yung dagat, na nagpadala ang Diyos ng pagkain sa ilang, na yung mga damit, no, biro mo for 40 years, yung sandals nung maliit na bata, habang lumalaki siya, yung sandals niya lumalaki din. Yung damit, wala namang doon naghahabi ng pantalon, yung kasuotan nila during that time. Hindi man lang naluma, hindi man lang nagkabutas-butas o nasira o rumupok, kundi na-sustain yung kanilang kasuotan. Kung sabi nga, kung i-imaginein mo yung miracles, kung i-imaginein mo yung signs and wonders, biruin mo ilang disyerto magkakaroon ng tubig. Because God provides. Ilang yan, disyerto, sobrang init, pero merong pillar of clouds na talagang tumatakip sa sikat, sa init ng sikat ng araw upang sila ay ingatan. That's the wonder. Kumbaga, grabe yung miracles na na-experience nila Joshua, yung generation na. Pero yung sumunod na generation, doon na sa sa lupang pangako na Ito yung sinasabi na yung mga magulang na nakaranas ng paghihirap, nagsikap, nagtiyaga para magkaroon ng business, para umunlad yung business, at naging maayos na, maganda na yung takbo ng business, no? Talagang i-enjoy na lang. Yung next generation, namamanahin na lang yung business. Minsan walang pagmamahal sa business. Hindi lahat pero yun yung nakakatakot minsan mangyari. Kagaya yung sa kung familiar kayo dun sa Oshkosh Bigosh na damit na pambata. Pinagsikapan itong itayo ng mag-asawa at umunlad at nagkaroon ng maraming branches sa iba't ibang mga department store. Lumago siya, nakilala siya, naging sikat siya, at talagang binibili maging ng mga artista o ng mga mayayaman. Pero yung mag-asawang ito, pinamana sa anak, yung anak na nagmana, walang pagmamahal doon sa business. Hanggang sa ito ay nagsara. At ngayon ay hindi na halos kilala yung pangalan ng business na yun na
ganun yung nangyayari minsan kapag hindi mo na ipamana yung passion. So, minsan parang ang mga magulang, hindi lahat, pero parang ayaw dumanas ng hirap yung kanilang mga anak, ayaw mahirapan, no? yung hirap na dinanas ko, ayaw makaranas sa kanila, which is sometimes ay mali. Kasi training yun ni Lord. Minsan yung hirap na dinadaanan natin, training yun ni Lord para mahalin natin yung ipinagkatiwala sa atin. So, kung mapapansin yung ibang mga Chinese, no? Mayaman sila pero yung mga anak nila nag-uumpisang magtrabaho sa hardware, no? Na kailangan kabisado yung iba't ibang parts nung tornilyo o nung washer o nung pako at talagang nagtatrabaho. Why? Para mahalin nila yung negosyo. No, talagang minsan pag pinag-aralan natin mabuti yung mga nagtagumpay sa buhay, hindi sila takot iparanas sa anak nila na yung pagdidisiplina, yung pagmamahal doon sa business na yun ay talagang maranasan. Even ngayon, sa panahon natin bilang mga Kristiyano, no? Kailangan ay meron tayong ginagawa. Sabi ganun, the word "no" probably does not mean that they did not know about the Exodus, the Red Sea, the crossing of the Jordan, and the walls of Jericho falling, but rather that the saving acts of God were no longer precious. Yun eh. The saving acts of God were no longer precious. Hindi na pinapahalagahan yung mga bagay na ginawa ng Diyos na kamangha-mangha. Minsan sa pamilya, no, ang sarap ng bonding eh. Kaya nga dapat pag kumakain, nakababa yung mga cellphone. At ito yung time ng kwentuhan. Yung mga lolo at lola, kwento nyo sa inyong mga apo, paano kayo nagsimula, paano nagkaroon ng business, na dati-rati, hirap, yung buhay, at hindi naman agad na mayaman, no? At unti-unti ipapaalam sa kanila na ito yung ginawa namin para magkaroon ng business. At pagka ito ay narinig ng mga bata, no? Na sila magkakaroon din ng idea, ganun pala, no? Nagsikap pala si lolo at si lola, nagsikap pala si tatay at si nanay, hindi pala agad mayaman, no? At pag ito ay na-treasure, pinahalagahan, no? Binigyan ng pagpapahalaga, makikita natin ito mga batang ito magkakaroon ng interes na pagmamahal at pagmamalasakit sa business na ipapamana. Kaya nga, sabi gano'n, in other words, they had forgotten the gospel. So, ito yung nangyari sa after the Joshua generation. Titingnan po natin, nakalimutan nila or hindi na nila pinahalagahan yung mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Kumbaga, walang malasakit na. Hindi na nila ramdam yung pagmamalasakit. Tuloy po tayo ba kung saan akong napunta. Sabi nga nun, the unbelief of the new generation is explicit. No? Grabe. The people of Israel did what was evil. No? Hindi lang nila pinahalagahan yung ginawa ng Diyos, kundi tumalikod pa sila or ininis pa nila ang Diyos. Grabe. The people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. Sumamba sila sa ibang Diyos maliban kay Yahweh. They abandoned the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. This abandonment made the new generation forget all about the Lord. Nakalimutan nila talaga si Lord. Hindi na nila iniisip si Lord. Dahil dun sa minana na lang nila yung mga bahay, minana na lang nila yung mga lupain, minana na lang nila yung mga magagandang bagay na kanilang nararanasan
nakalimutan nila ang Diyos kasi magaang na yung pamumuhay. Maganda na yung buhay nila. Maraming mga tao na hindi ikaw yun, yung iba, no? Pag gumanda yung kanilang pamumuhay, umayos yung buhay nila, nakakalimutan nila si Lord. Kaya minsan nga, pag nagkakaroon ng sakit karamdaman o pagka nagkakaroon ng problema, minsan doon lang nila naaalala si Lord. Parang yung mga Israelita, pag nagkakaroon sila ng trouble, tumatawag sila sa Diyos, pero pag smooth na naman yung pamumuhay, nakakalimutan na naman nila si Lord. So, nakakalungkot, no? Parang cycle. But tayo, ng mga Kristiyano sa panahon natin, meron tayong magagawa. Sabi nga, this abandonment made the new generation forget all about the Lord. All this evil came when a younger generation forgot the gospel. Oppression and distress immediately followed. So, pag nakakalimutan na si Lord, dumarating yung mga problema, dumarating yung mga sakuna, dumarating yung mga trahedya, at dahil nakalimutan nila si Lord, even yung protection, sometimes. Pero minsan kahit nakakalimutan kay Lord yung mga tao, nandun pa rin yung pag-iingat ng Diyos. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang nilikha ayon sa kanyang bangis. Ikaw yun. At ako, tayong lahat ay mahal ng Diyos. Kaya huwag nating hayaan mangyari na makalimutan natin ang Diyos. Gayon din yung ating mga mahal sa buhay. Huwag nating payagan na tayo lang yung nakakakilala sa Diyos. Tayo lang yung sumusunod sa Diyos. Sila din, yung ating mga anak, yung ating mga apo at mga kaapu-apuhan pa na darating. Huwag nating payagan makalimutan nila ang Diyos. So, God desires for each generation to be mentored because there is the possibility that the church is just one generation away from extinction. We read the heartbreaking words, there arose another generation after them who did not know the Lord. So, tayo po bilang mga mananampalataya, huwag nating payagan na yung next generation, yung ating salin lahi, yung susunod na lahi, ay makalimot sa Diyos. Kaya nga, yung inilagay ng Lord, leaving a legacy of faith. Meron tayong pananampalataya, isalin natin yung pananampalataya. Ang tema natin, God's community are called to pass their faith to the next generation. You are called to pass your faith to the next generation. Huwag mong payagan na ikaw lang ang merong pananampalataya na ngayon ay na-receive mo mula sa Panginoon. Tapos yung anak mo ay malabnaw na yung faith. No? Huwag mong payagan. Kasi meron tayong magagawa eh. Share to them. Huwag tayong mapagod magkwento, huwag tayong mapagod magpaalala, huwag tayong mapagod na gawin yung ating tungkulin na i-share, ibahagi, ikwento. Huwag kang magsawa kahit sabihin pa ulit-ulit. No? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kung ang ikukwento mo tungkol sa ginawa ng salita ng Diyos sa buhay mo, yung faith nila lalago. So, sabi ng Psalms, actually buong Psalms, buong chapter to ng 78, no? Pag binasa mo, makikita mo yung ups and down ng mga Israelite. Pero ilang verses lamang yung aking kinuha. So, basahin po natin sa Tagalog tapos mamaya sa English. Sabi po diyan, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y may hiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili namin anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin.
mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag, mayroon siyang kautusang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad, ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyong utos. Ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris. Na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Sabi nga sa history hanggang ngayon, no, kapag ang mga Israelita ay yung original na lahi ng mga Jew, pag tinanong ko sila kung anong pangalan ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo nila, alam nila. They know their roots. Alam nila yung kanilang lahi. Alam nila kung kaninong tribe sila. Kung tribe ba sila ni Levi, kung tribe ba sila ni Judah, kung tribe ba sila ni Asher, ni Gad, no? Ni Simeon, sa 12 tribes of Israel. Pag tinanong mo, alam nila kung anong lahi, no? Kung sinong lahi, no, ang pinagmulan nila. Ganon sila kumbaga, seryosong sumunod na kasi yung tradition nila, yung lolo, ikukwento sa anak yung kanyang experiences at yung pangalan ng kanyang mga ninuno, at yung anak, pagka nagkaasawa ito at nagkaanak, ganun din ang gagawin niya, isasali niya. Kaya sabi nga dito, no, yung pagsasalin ng kung ano yung natanggap ng magulang, dapat isalin sa anak yung mga mabubuting bagay, no? Sa English, kung babasahin natin, sabi po diyan, "Beloved ones, listen to this instruction, open your heart to the revelation of this mystery that I share with you. A parable and the proverbs are hidden in what I say, an intriguing riddle from the past. We've heard true stories from our fathers about our rich heritage. We will continue to tell our children and not hide from the rising generation the great marvels of God, His miracles and power that have brought us all this far." The story of Israel is a lesson in God's ways. He established decrees for Jacob and established the law in Israel. And He commanded our forefathers to teach them to their children. For perpetuity, God's ways will be passed down from one generation to the next, even to those not yet born. In this way, every generation will set its hope in God and not forget His wonderful words, but keep His commandments. Grabe, no? Sabi ganun, even, no, to those not yet born. Ganoon katindi, ganoon kasidhi yung kanilang desire na ma-translate or ma-transfer yung kanilang faith. Let's continue. Sabi, by following His ways, they will break the past bondage of their fickle fathers who were stubborn. Kumbaga, sabi ganun, huwag gayahin yung kasalanan na nagawa ng kanilang mga ninuno. Ano yung kasalanan nila? They were stubborn, rebellious generation, and whose spirit is strayed from the eternal God. No? Lumayo talaga sila sa Diyos eh. They refuse to love Him with all their hearts. Yun yung isa sa naging problema. Hindi na nila mahal ang Diyos ng buong puso. Mahal mo ba ang Diyos ng buong puso? O baka hindi na? No, let's check. Mahal ko nga ba ang Diyos ng buong puso? O baka lumalabdaw na?
yung aking pagmamahal sa Diyos. Sabi, the Bible sometimes likens a Christian life to a race. In Hebrews chapter 12 verse 1 says, "Run with perseverance the race marked out for you." However, the Christian life is not just about me running my race alone. Hindi lang ikaw yung dapat tumatakbo, hindi lang ikaw yung dapat yung nagpa-participate. Sabi gano'n, it's more like a relay. Our mission is not just to run well, but to pass on something to the next generation. Yun yung mission natin. Meron tayong maipasa sa next generation. So, sabi, you have the legacy of faith. Meron kang faith eh. Meron kang tinanggap na pananampalataya mula sa Diyos. At maaaring may mga experiences ka na masasabi mong it is a miracle from God. Sabi nga, when you build your faith and strengthen your relationship with the Lord, you will enjoy endless personal benefits. But did you know that your efforts to develop your spiritual strength greatly impact younger Christians who are watching you, whether we like it or not? Merong mga nakatingin sa atin. May nakatingin sa iyo. Merong nag-o-observe sa iyo. Maaaring yung mga batang henerasyon ay pinagmamasdan. Paano mo pinapakita ang iyong pananampalataya? Paano natin pinapractice yung pananampalataya na meron tayo? Mas nagtitiwala ba tayo sa pera kaysa sa Diyos? Mas nagtitiwala ba tayo sa abilidad natin kaysa sa Diyos? Mas nagtitiwala ba tayo sa mga bagay na meron tayo kaysa sa pwedeng ikilos ng Diyos? So, nasaan yung faith natin? Paano natin ipinapakita yung tatag ng ating pananampalataya? Pag meron bang may sakit, doktor agad, o bago dalhin, no? Pray, let's pray. Let's declare our faith. Gamitin natin yung regalo ng Diyos na pananampalataya at ipahayag natin yung ating pananampalataya. Hindi mali ang pumunta sa doktor, hindi mali yung magpa-doktor o magpagamot. Ang sinasabi ko lang ay paano natin pinapractice ang ating pananampalataya. Kasi meron ako mga kilalang pastor, pagdating sa ibang tao, ang taas ng pananampalataya, talagang gamitin mo yung pananampalataya mo pag meron may sakit, let's pray, no? Pero pag sa pamilya niya na, pag nagkaroon ng sakit, takbo agad sa ospital, takbo agad sa doktor. So, parang yung gagawin tuta. Parang yung faith ay malakas pag sa ibang tao. Pero pag sa personal na i-apply, hindi na ganun kalakas. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi ba yun? Let's continue. Sabi ganun. They need to be inspired. They need to see faith in motion. Yung next generation, they need to be inspired. They need to see faith in motion. Faith achieving and faith overcoming. Real Bible faith at work. They need to see victory in you. It's what will make them reach higher, stand stronger, and refuse to quit. Marami akong kwento ng pananampalataya na minsan paulit-ulit ko nang kinukwento. Si Jen Rev, no, grade 1 pa lang siya, talagang sabi niya ay nanginginig or lumilindol yung kanyang katawan. Batang-bata pa siya noon. At talagang yung aking faith ay tides. Paano ko nagtitiwala na ang Diyos ay dakilang manggagamot? Hindi mo masasabing ang Diyos ay dakilang manggagamot hanggat hindi mo naranasan na nagkaroon ka ng sakit o may sakit sa harapan mo na iyong prinactice ang iyong pananampalataya at idiniklara mo, God is our great physician. At nung diniklara ko yung aking faith na kayang pagalingin ng Diyos ang aking anak, pinakita ng Diyos, kaya niya. Marami, no? Maaaring paulit-ulit na ako ng kwento. Yung pagpunta sa Israel, imposible makarating kami ng Israel, nakapunta kami ng Israel. Yung pagpunta sa Amerika, imposible
papunta kami ng Amerika, pero nakarating kami ng Amerika. Our God is the God of impossibility. Walang imposible sa Diyos. At marami pa kaming pangarap. Nangangarap pa rin kami hanggang ngayon na ito pwedeng gawin ng Diyos. Meron pa kaming gustong mapuntahang lugar. Gusto namin makarating yung Paris. Gusto namin makarating na makakita yung magagandang tanawin na nilikha ng Diyos. At masasabi mo, God is a God of miracle kapag yung miracle na ini-expect mo ay nangyari before your eyes. Talagang kailangan lang ay i-practice natin yung ating pananampalataya. Sabi nga, they need to see victory in you. It's that what will make them reach higher, stand stronger, and refuse to quit. So, kung nakita nila yung faith mo ay talagang merong victory dun sa iyong pananampalataya, sila rin, baka mas matindi pa yung faith na ma-develop sa kanila. Sabi, a lot of people hand down hatred and unforgiveness to the next generation. Ito yung nakakalungkot minsan. Pamilya, pag ang ipinamana yung galit, no? O galit tayo sa kamag-anak na yan. Huwag niyo silang kakausapin, huwag niyo silang papansinin, huwag niyo silang tutulungan. No? Minsan yun yung pinapamana ng pamilya. Hindi yung faith. Nakakalungkot. Tayo mamimili kung ano yung gusto nating pamana. Papamana ba natin ay yung galit, yung hindi pagpapatawad sa susunod na henerasyon, o ang ipapamana natin ay yung faith, yung pag-transform ng Lord sa buhay natin. Sabi, don't lose spiritual ground in your family or in the church by holding on to old carnal ways of thinking. You're either going to input the world's thinking to your children and younger generation, or you're going to input God's thinking. So, anong kaisipan yung ita-transfer natin? Sa ating pamilya, sa church, sa mga mananampalataya, yung tinatawag na worldly o carnal, no? Old carnal ways of thinking. Ito ba ita-transfer natin o yung God's way of thinking? Yung kaisipan ba ng Diyos o yung sistema ng mundo? It's our choice. Nasa atin, ano yung gusto natin ipamana. So, one brings a curse and death, and the other brings life and blessing. If your family has had wrong thinking in the past, be the one to turn it around. Kung ang ipinamana sa iyo ng iyong mga magulang ay galit, inanakit, sama ng loob, meron kang magagawa. Putulin ito at makipag-reconcile, makipag-ayos sa pamilya na o kapamilya na naging kagalit, naging kaaway. We can right the wrong. Pwede natin itama yung mali. God's way of thinking. Huwag na natin ipamana yung galit, inanakit doon sa susunod na henerasyon. Galit ako sa nanay ko, galit ako sa tatay ko, kaya yung mga anak ko, sasabihin ko, magalit din sila sa lolo at lola nila. That is wrong. That is wrong. Baga, maaaring may nagawang pagkakamali yung ating mga ninuno, yung ating mga magulang, pero yung susunod na henerasyon, dapat ay maputol na yung galit, pagmamahal ang maitanim natin. You can change future generations and have a family of victory. Hallelujah. Hallelujah. And then, whether we like it or not, bilang mga mananampalataya, hindi nga ganun kasimple na mag-born again ka, okay lang. No. You will become a spiritual father. Whether we like it or not, na meron tayong ifa-father na mga baby Christian, magiging father image tayo sa kanila. Sabi nga, the body of Christ is a family.
We are brothers and sisters in the Lord, but families also need fathers to carry the flame of faith and pass the baton. Carry the flame of faith. Even those who have God-fearing natural fathers who exhort and encourage need the guidance of spiritual fathers as well. No? If you're a Christian man, ask yourself, am I willing to become a spiritual father? Are you willing to become a spiritual father? May mga nangangailangan ng guidance. May mga nangangailangan ng iyong wisdom na galing sa Panginoon. Share it to them. The world is willing to offer all kinds of role models in the form of actors and professional athletes. No? Yung mga nagiging father image, yung nagiging role model sa mga kabataan ngayon. Yung mga artista, minsan ginagaya yung damit. No? Paano manamit yung idol ng artista, ganun din sila manamit. Yung ibang mga babae nga, maiksi yung suot ng ina-idol nilang artista. Maiksi na rin yung shorts nila, short shorts. No? O nga, marami ng mga nagiging role models. Pero sabi nga, but following the example of anyone, take note, following the example of anyone who does not follow God will only end in disappointment. Kapag ka ang sinusundan natin, ang role model natin, ay hindi naman talaga makadiyos o hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, dadalhin ka lang sa disappointment. Dadalhin ka lang sa heartbreak. At sasama lang ang loob mo kung paano sumama din yung loob nila. Kaya, piliin natin na maging role model yung mga Kristiyano, yung mga taong may banal na pagkatakot sa Diyos. At tayo rin, maging role model tayo, maging tatay tayo sa Espiritu. Kumbaga, spiritual father and mother. Magkasama na po yung spiritual father and spiritual mother. Sabi nga, whether they express it or not, men of all ages value the insight, wisdom, and counsel of strong Christian. Men who are willing to come alongside them and help them grow spiritually. May mga kilala ko mga artista na they seek spiritual leader. Kahit sa kanilang pag-artista, minsan tinatanong na kung tatanggapin yung role o hindi. One person I know is Jericho Rosales. Si Pastor Eddie Guzman ang nagme-mentor sa kanya. At marami pa. Yung Genesis, kung titignan ninyo yung Genesis Company ni Angeli Pangilinan na asawa ni Gary Valenciano, meron silang mga artistang hinahawakan at yung mga artistang hinahawakan nila, they attend Bible study. At tinatanong nila anong role na kanilang tatanggapin o hindi nila tatanggapin. Kaya may mga artista rin po na mga basic spiritual leaders. Marami yan. Even mga singer, even Gary V, meron siyang mga minimentoran. Connie Reyes, meron siyang mga minimentoran. Marami pang iba. Kayo din, no? Pwede tayong mag-mentor. Maaaring yung may mentoran mo, hindi mo alam. Magiging counselor, magiging vice mayor, magiging mayor, o baka maging congressman yan, or baka maging presidente yan ng Pilipinas. Wow! No? Hindi natin alam. We never know. Yung mga minimentoran natin ngayon ay pwedeng gamitin ng Diyos in the near future. At kung sila ay na-establish yung faith dahil sa iyo, malaki ang utang na loob ng bansa. No? Malaki ang utang na loob ng community na kanyang kinabibilangan kasi na-mentoran mo siya. Even mga kasama natin sa trabaho, sa office, mga kaklase, sa school, no? Marami pwedeng gawin ng Diyos. Sa pamamagitan mo, maraming pwedeng matrain ng Diyos. Ang kailangan lang, maging ready tayo to become a spiritual father. Every man in the body of Christ is called to become a spiritual father. Ulitin ko po. Every man and woman in the body of Christ is called to become a spiritual father. Whether you like it or not,
magiging tatay at nanay ka sa lugar na yung kinalalagyan. Maaring sa trabaho, no? Kung saan ka nagtatrabaho, o kung maging sa eskwela, o saang lugar sa community, you will become a spiritual father, whether you like it or not. No matter his age. Kahit ang may mentoran mo mas matanda sa'yo, ang tawag sa'yo nanay o tatay, that's okay. No? Kasi darating talaga yung time. Lahat ng klase ng tao maghahanap ng spiritual father. If you are a Christian man, people out there, total strangers, will look to you for help and guidance. Why? You think on a higher level kasi may mga tao minsan first time mo lang na-meet o maaaring matagal mo nang kakilala tapos biglang lalapit sa'yo, bro or sister, pag-pray mo naman ako, mas malakas ka sa taas. Ay, opportunity na binubuksan ng Diyos para i-mentor mo yung taong yun. Yung batiin mo sa akin, malakas ako sa taas, gusto mo rin ba maging malakas sa taas? That's opportunity. No? Na i-mentor. Even yung mga kasama mo sa trabaho, gusto ko ba nilang kausapin o ayaw makipag-usap sa'yo? Sikapin natin na gustuin tayong kausapin ng mga taong nakapaligid sa atin. Kasi opportunity yun to share our faith. Hindi yung nakasimangot tayo, or laging galit, o laging parang may takot sa atin pag nakaharap tayo, no? Takot na baka mapagalitan. Iba yung takot dahil takot silang sumuway at masira yung relasyon. Iba yun kaysa sa takot sila pag nandyan ka tapos pag wala ka na nagsasaya sila. Iba yun. Mas maganda yung takot sila na masira yung relasyon sa'yo. At sila ay hanggang sumunod at makinig. Dahil nakikita nila, you are a spiritual father. You are a spiritual mother. Sabi, why you think on a higher level? You act holy, justly, righteously, and that's what sets you apart. You're not perfect, but you are being perfected into the image of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So, and then, when passing the baton, don't look back. Don't look back. Parang nag-aararo yan Pag lingon ka ng lingon, no, yung inaararo, hindi pantay, no? Kumbaga, paliko-liko. Kasi lingon ka ng lingon, hindi ka nakatingin sa diretsyo. No? When we were passing the baton, don't look back. Sabi, sometimes we think that to successfully pass on a baton, everything has to be perfect and in order. We see images of super sharp runners, then we look at our own lives and see the mess and failure and believe that we are just not capable of passing anything on. Maaaring meron tayong kapalpakan na nagawa sa nakalipas sa panahon, maaaring meron tayong mga scar, meron tayong mga sugat, meron tayong mga pagkakamali na gawa noon. It doesn't mean wala kang ipapasa. Yes, meron tayong mga naging pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin yun, wala kang magandang pwedeng ipasa. The old days were not necessarily the best days. The old days were not necessarily the best days. The best days are actually now. The best days are actually now because today is what we have. Today is an opportunity to make an investment, to pass something on. To pass something on. Today is the best day. So don't underestimate the place you have as a spiritual father. If you don't think you have what it takes to guide and encourage the next generation, know this. Know this. There is an anointing to be a spiritual father. And you have that anointing. You have the anointing. Meron kang anointing, whether you like it or not. But, it must be developed. So, what shall we do? Seek the Lord for
guidance on how to fulfill this sacred role and pass the baton of faith to the next generation. Ang kailangan lang naman natin ay seek si Lord. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:30. So, as a church, we are entrusted to pass the baton of faith from one generation to the next. The goal of the race is to become more like Christ, the risen. The goal of the race is to become more like Christ. The baton is Christ at work in me and through me to the world. No? Through me to the world. The race is the process of becoming like the one I'm running towards, Jesus Christ. Fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang ganda nito eh. As a church, we are entrusted to pass the baton of faith from one generation to the next. The goal of the race is to become more like Christ. Hallelujah. So, since our race is focused on Jesus and His Word, we best turn to Him to ensure we understand His priorities. What is at the heart of this work? He wants to do in us and through us. Fortunately, we don't need to guess. No? Hindi mo kailangan manghula kasi meron na siyang mga paunang salita. Sabi nga, it's clear then, since Jesus says, this is the greatest commandment, that our top priority is to love God with everything we are and to love our neighbor. So ito yung malaking kasalanan ng mga Israelita noon. They did not love God with all their heart. At pinakita ni Lord Jesus, He loved the Father with all His heart. Love is the work of Christ, both in us and through us to the world. And knowing that we can be slow learners, it's fair to say that learning to love God so completely, so entirely, that we do so with every fiber of our heart, soul, and mind. Let us love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. But, hindi ito madali. Hindi ito instant. Hindi ito agad-agad. It is a lifelong process. Christ in us has a lot of work to do. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kahit lalo sa akin, hindi pa tapos ang Diyos. Marami pa siyang binabago at marami pa siyang babaguhin. Maaaring sa bawat isa sa atin, hindi pa tapos si Lord. But, we can pass the baton. We can encourage other. We can be a spiritual father. We are capable of loving God only because He first loved us. Kaya tayo natutupong magmahal sa iba kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. So His priority, His work in us is to continually transform our ability to love God and love our neighbor to an even greater level from whatever level of ability we have at the moment. Sabi nga, what can we pass to the next generation? I believe that every baton God give us, no matter what it might be, puts into practice one or the other or both of these priorities of God. The work of Christ in us, His work in our lives and through us. No? His work in our lives and through us to the world fulfills either the greatest commandment to love, no? Or the great commission to make disciples or both. Dalawa lang po yan. Yung great commandments to love God with all our heart, and great commission is to make disciples. So every baton you carry has the potential to push back the kingdom of darkness and advance the kingdom of heaven. As you spend your life running time and again back into the exchange zone with your eyes fixed on Jesus, you too can strive. No? Sabi na. You too can strive to hands off
many batons as possible, exponentially multiplying your impact on this world. Hallelujah. So in closing, we have strength in our diversity. Take note, we have strength in our diversity. We run the race together as a team and pass the baton from one to another. God has planted a piece of eternity in the hearts of men. We do our part and then successfully pass the baton to the next generation. Thus, we keep the mission alive and the church marches on. Huwag nating hayaan na ang church ay maging extinct, no? Na parang parausan lang o parang ang church ay wala lang, no? Magkaroon tayo ng impact. Yung church natin kinabibilangan, magkaroon ng impact sa community. Yung church natin kinalalagyan, makakreate ng impact doon mismo sa lugar at sa mga tao na pumupunta sa church. So the older generation can have the needed influence on the spiritual state of young people today. Family worship and family ministry within the church create opportunities for older adults to pass their faith to the next generation, leaving legacy of faith. Meron tayong ipapasa. At kung merong pagkakataon, ngayon na. Today is the best day. Ipasa natin kung ano yung meron tayo. Simulan natin ngayon. It is a process. Pero hanggat hindi ka nagsisimula, hanggat wala tayong sinisimulan, wala rin tayong matatapos. Maganda, meron ka lang simulan, meron tayong sinisimulan, at matatapos natin ito sa biyaya at tulong ng dakilang Diyos. Hallelujah. God bless us all. Pagpalain ng Diyos ang ating pamilya. Let's pass the baton to the next generation. Hayaan natin na yung faith na tinanggap natin mula sa Panginoon, may transfer natin sa iba yung pananampalataya na ito. Thanks be to God. All glory belongs to God. God bless us all. Pagpalain ng Diyos ang ating pamilya, ang ating sambahayan, ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago ng malalim sa karunungan, kaalaman, kaunawaan sa tunay na dakilang Diyos na buhay. God bless. See you again next time.